Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia. At magandang gabi po dyan sa inyo sa Pilipinas. Dalangin ko kay Allah na panatiliin niya kayo sa kaligtasan, minuto-minuto, oras-oras at araw-araw. Panatilian niya kayo at ang inyong mga pamilya sa kaligtasan dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday na ang kasalukuyan na pinag-aaralan natin ay ang mga pagsamba ng ating mga puso na natapos natin, alhamdulillah, noong last Friday ang tungkol sa pang-apat na pagsamba ng puso na ito ang pagmamahal kay Allah. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang panglimang pagsamba ng puso na ang al-khawfu minallah. Ibadatul khawfi minallahi azza wa jalla. Ang pagsamba ng puso na yun ang takot kay Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. Una, ipag-aralan po natin kung ano ba ang katayuan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kagandahan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takot po kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dakilang pagsamba ng mga puso natin na hindi pwede mawala sa pagsamba natin kay Allah. Kahit anong pagsamba ay kailangan sa habang ginagawa natin ang pagsamba na ito tulad ng dasal o ano paman ay nakalagay sa ating mga puso ang takot. So, ang takot po ay siya ang huwa wajalul qalbi wa khawfuhu bisababi tawaqqu'ika billahi fil mustaqbal ala ma iqtarafa al-'abdu min al-ma'asi. Yun ang pangangamba ng puso, na pangangamba ng puso ng tao at takot niya dahil sa unexpected niya na paparusahan siya ng Allah sa kinabukasan dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. So, yun ang buhay na puso mga kapatid sa Islam. Ang buhay na puso ay nararamdaman niya ang takot. Natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takot na ito mga kapatid ay isa sa tatlong haligi ng iman. Isa sa tatlong haligi ng pagsamba, hindi iman. Isa sa tatlong haligi ng pagsamba. Ang pagsamba natin, kahit anong klaseng pagsamba ay tumatayo sa tatlo. Una ay pagmamahal, yun ang natapos natin, pagmamahal kay Allah. Kaya ginagawa natin dahil mahal natin ang Allah. Pangalawa ay ginagawa natin ang anumang pagsamba, anumang pagsunod. At iniiwasan natin ang anumang kasalanan dahil sa takot tayo kay Allah na pagkaparusahan niya tayo pag hindi natin ginawa ang utos o di kaya hindi natin iniwasan ang bawal. So yun po ang kailangan i-educate natin sa ating mga puso na habang isinasagawa natin ang anumang practice sa Islam, anumang practice na ang iniisip natin doon ay para magantimpalaan tayo ng Allah, ay kailangan nakalagay sa puso natin ang takot kay Allah. Ginagawa ko ito, nagdadasal ako kasi takot ako na baka parusahan ako ng Allah pag hindi ako nagdasal. So hindi lang baka, kundi tiyak na paparusahan kanya. Ang sino mang hindi nagdadasal ay talagang paparusahan siya ng Allah ng sobra-sobra. Na ang parusahan na ito ay tinatawag na ang impyerno na ito na lalagyan sa mga taong hindi nagdadasal ay tinatawag na sakar. Ang sakar na ito ay pag nahulog sa kanya ang tao ay magiging powder. Agad-agad magiging powder sa tindi ng init ng apoy na yan na lalagyan sa mga hindi nagdadasal. So, kung buhay ang puso ng tao ay talagang magkakaroon ng takot at magdasal, di ba? Magdadasal siya. So,
Ang taong hindi natatakot sa mga pagbabala ng Allah ay tiyak na patay ang kanyang puso. Patay ang kanyang puso, hindi makaramdam. Wal-iyadu billah. So, isa pa sa kaparusahan ng hindi nagdadasal, ito no, hindi lang kahit isang dasal lang, o di kaya ang parusa na ito ay ipaparusa sa tao na natutulog siya na hindi pa siya nakapagdasal. Natutulog siya na hindi pa siya nakapagdasal, abstinence lang. Ay sa kabilang buhay ay pinapaakyat sa napakataas na bundok. Tapos pag nandoon na siya malapit na siya sa ibabaw ng bundok ay babatuhin na napakalaking bato ang kaniyang ulo. Kaya mahuhulog naman sa ilalim ng bundok. Tapos aakyat naman ulit hanggang sa yun na ang kanyang kalagayan doon bilang kaparusahan ng pagtulog niya na hindi pa nakapagdasal hanggang sa hindi na siya nakapagdasal. So, example lang yan mga kapatid sa Islam sa tindi ng parusa ng hindi nagdadasal. So, pag tayo ay nagdadasal o magdasal ay bakit tayo magdadasal? Kasi takot tayo na paparusahan tayo ng Allah basta hindi tayo nagdasal. Ginagawa mo ang mga utos ng Allah dahil takot ka sa Kanya. Kasi hindi biro ang parusa ng Allah. Sinabi niya na Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi lahuwal adhabus syadid. Ikwento mo sa aking mga alipin na lubos akong mapagpatawad at lubos akong maawain. At ikwento mo rin sa kanila na masakit masyado. Sobra-sobra ang aking parusa. So, hindi pa tayo dumating mga kapatid sa kabilang buhay at nakikita natin kung gaano ba kasakit magparusa ang Allah. Binibigyan tayo ng example dito para makita ng mga mata natin kung gaano ba katotoo ang sinabi niya na masyado siya masakit magparusa. Minsan may mga tao na nahuhuli ng mga pulis. At ang nakikita lang natin ay binubugbog, pinapa-push up. Pero hanggang lang dyan. Pero tingnan niyo ang mga tinamaan ng tsunami. Within minutes ay walang natira. Nawasak ang kayamanan, ang mga bahay. Sabay-sabay na namatay ang thousand of people. Yun ang naabot natin. So ang mga kwento naman sa Quran ay ang mga isang bayan na winasak ng Allah tulad ng sinuguan kay Lut, sinuguan kay Saleh, sinuguan kay Musa, peace be upon him all. So nakita natin na yun ang narinig lang natin, pero yung nakita talaga ng mga mata natin ay mismo sa Pilipinas na bayan natin ay yearly natin nakikita ang mga natatamaan ng bagyo, natatamaan ng baha na napakahirap at nakadurog sa puso ang mga natatamaan ng mga ganyan. Subalit dahil sa patay ang kanilang mga puso, hindi pa rin sila makapulot ng aral. So yun po ay mga aral o mga message ng Allah na magbagong buhay kayo. Magbagong buhay kayo, matakot kayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Ano ang utos niya? Una ay maniwala na siya ang totoong Diyos at huwag magsamba ng ibang Diyos. Yun ang una, at maniwala na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Tapos, magdasal ka ng 5 beses araw-araw. Bilang awa mo sa sarili mo, ay sumunod ka sa utos ng Allah. Magkaroon ka ng takot. Buhayin mo ang puso mo. Magising ka sa katotohanan at tanggapin mo ang katotohanan. Huwag mo sundin ang kagustuhan ng iyong puso. Huwag mo sundin ang kinagisnan ng iyong puso kahit mali. Maawa ka sa sarili mo at iligtas mo ang sarili mo sa apoy. Dahil hindi ilang kwento, kapatid sa Islam. Ang sinabi ng Allah ay, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya sa impyerno.
dahil ang panggantong nito ay mga tao at mga bato na ipinaghanda sa mga hindi Muslim. Ipinaghanda sa mga taong hindi naniwala, hindi nakinig, hindi naniwala. So, dalangin natin sa Allah, dalangin natin kay Allah na ang mga taong hindi pa nagigising sa katotohanan ay sana buhay ng Allah ang kanilang mga puso at magising na sa katotohanan at masunod nila ang utos ng Allah, magkaroon sila ng takot bilang kaligtasan ng kanilang mga sarili kasi wala ring paparusahan kundi tayo. So balik po tayo sa explanation ng takot na ito ay napakadakilang pagsamba ng puso na habang natatakot ka ay gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din po ang zakah. Habang nagbibigay tayo ng zakah, ay ano ang tumulak sa atin upang magbigay ng zakah? Ang tumulak sa atin ay natakot tayo kay Allah. Kasi ang hindi magbigay ng zakah, na inabot naman ng zakah, umabot ng minimum, ay dyan sa libingan pa lamang siya, ay inaabangan ng napakalaking ahas na paparusa sa kanya bilang kaparusahan ng hindi niya pagbigay ng obligadong gawang-gawa na umabot naman siya sa kondisyon na umabot sa minimum at saka inabot na 1 year sa kanyang kayamanan. So, ganun din po sa pagdating ng Ramadan. Bakit tayo nagfa-fasting pagdating ng Ramadan? Kahit na mahirap magutom, mahirap mauhaw ay pinipilit natin ang ating sarili na mag-fasting. Pinipilit natin ang ating sarili na gumising. Bakit po natin yan ginagawa? Kasi takot tayo. Takot tayo. Bakit? Kung hindi ba tayo mag-fasting, may parusa ba? Oo, tiyak na may parusa. Talagang paparusahan ka ng Allah. Ang tandaan po natin ay lahat ng inobligado ng Allah sa atin ay obligado natin gawin. Wala tayong choice. Kasi kung ang sinunod natin ay kung ano ang gusto natin, kung ano ang kinagisnan natin, ay talagang pinahamak natin ang ating sarili. Matakot tayo kay Allah at sundin natin ang utos niya kasi lahat naman ng ipinag-utos niya ay para sa ating kabutihan. Bubunga ng kabutihan sa ating sarili dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. Lahat din ng kanyang ipinagbawal ay bubunga din ng mabuti sa atin, sa ating mga sarili, sa ating pamayanan, sa ating pamilya. Napakaganda ng batas ng Allah, kaya pinipilit niya tayo sumunod para sa kapayapaan. Para sa kapayapaan ng ating buhay dito sa daigdig at kapayapaan natin sa hukay natin at kapayapaan natin sa kabilang buhay, kapayapaan ng ating pamilya, kapayapaan ng ating pamayanan. So kung susunod lang tayo sa utos ng Allah, kung magkakaroon lang tayo ng takot kay Allah, wala tayo sanang magiging problema. Wala tayo sanang magiging problema. So tiyakin natin sa ating mga sarili na lahat ng inaani nating problema ay bunga ng ating kasalanan kay Allah. Kaya habang may oras pa tayo mga kapatid sa Islam, ay kung sino man sa atin ang maraming pagkukulang ay kailangan magbagong buhay. Kung sino man sa atin ang makasalanan ay kailangan magbagong buhay na matakot na kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa utos ng Allah at umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal. So ano ang gantimpala ng tao pag natakot ang kanyang puso kay Allah? Ginawa niya ang mga utos at iniwasan niya ang mga bawal dahil sa takot siya na baka parusahan siya ng Allah pag hindi siya sumunod. Natakot siya sa oras na haharapin niya ang Allah kasi walang exempted sa atin na hindi haharap kay Allah. Talagang haharapin natin siya upang managot kung ano ba ang ginawa natin dito sa daigdig ng Allah. Ano ba ang ginawa natin sa ating buhay? Ano ba ang ginawa natin sa ating lakas? Napakalakas natin. Ano ba ang ginawa natin sa kayamanan na binigay ng Allah sa atin? Ano ba ang ginawa natin sa kaalaman na nalaman natin? Hanggang lang ba sa narinig natin tapos hindi natin isinabuhay? So lahat po natin yan pananagutan. So paghandaan natin ang oras na haharapin natin ang Allah, na yun ang tinatawag na takot. Paano natin paghandaan? Gagawin natin ang kaya natin. Gagawin natin ang mga utos
at iiwasan natin ang mga bawal. Sabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Ar-Rahman verse 46, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. So ito na ang bunga ni mga kapatid sa Islam. Kung sakali, mapilit mo ang sarili mo, matalo mo ang sarili mo, ang kalooban mo, kasi ang sarili natin maraming gusto na labag sa batas ng Allah. So pipilitin po natin yan. Susundin natin ang kalooban ng Allah at isisit aside natin ang kalooban natin alang-alang sa kaligtasan natin sa kabilang buhay. At para ma-avail natin ang napakalaking gantimpala na ito, na gantimpala ng mga taong natakot sa oras na tatayo sa harap ng Allah upang managot. Waliman khafa, at ipagkakaloob sabi ng Allah sa taong natakot sa oras na tatayo sa harap ng kaniyang Rabb. Harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ipagkakaloob sa kanya? Jannatan, dalawang asinda. Dalawang asinda. So ano ang dalawang asinda na ito mga kapatid? Mahanap natin yan sa Surah Ar-Rahman. Ang sino mang bumabasa ng Surah Ar-Rahman ay mahanap niyo sa kanya ang katangian ng paraisong ito. Hindi ilang isang paraiso, kundi dalawang paraiso. Na ito ang kanyang mga katangian. Unang katangian niya ay Dhawata Afnan. Dhawata Afnan. Mayroon siyang mga sanga na napakaganda, na may mga prutas. Napakaganda ang mga sanga niya na may mga prutas. So, pag-aralan natin ang mga katangian ng paraiso, na ang mga puno doon ay hindi tulad ng puno natin ng mga kahoy, kundi ang mga puno doon ay yari sa ginto at saka perlas. Tapos, napag-aralan din natin kung ano ba ang itsura ng mga prutas doon. Ang prutas doon ay napakabango at saka napakasarap at walang buto, hindi mo na kailangan balatan pa. Diba napakaganda mga kapatid sa Islam. So putulin natin muna ang record kasi hindi makasend pag humaba.